Magandang araw mga kawika, ngayon tatalakayin natin ang isa sa makrong kasanayan. Ito ay ang pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Bakit kailangan natin matutuhan ang wastong pagsasalita? Para malaman natin at magkaroon tayo ng panimulang kaalaman, panoorin natin ang video, itala natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol dito. Magandang buhay! Pagsasalita. Pag-aralan natin. Sa pagsasalita, tanging isang mensahe ang nais na marinig ng mga tagapakinig, ayon kay Henry David Thoreau. Tagumpay na may tuturing ang mahusay na pakikipag-usap sapagkat nagagawa ng speaker o ng nagsasalita na makuha ang kanyang nais o may sakatuparan ang kanyang layunin. Ang pagsasalita ay maaaring maging puhunan sa paghahanap buhay. Halimbawa, ay sales lady o guro. Ngunit, may mga tao din namang hindi ganoon kahusay magsalita. Ang ilan sa kanila ay nagkakaroon ng phobia na tinatawag na xenophobia o stage fright. Halimbawa, pagkatakot sa pagsasalita sa harap ng madaming tao, takot na mapagtawanan bunga ng maling grammar, maling bigkas, posture, kakatawang idea o anyong pisikal. Ano nga ba ang pagsasalita? Ang pagsasalita ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang idea, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Ito ay pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng tao, ang nagsasalita at ang kausap. May mga gawain sa pagsasalita na mas mahaba ang oras ng tagapagsalita kaysa sa kinakausap. Brown at Yule, 1983. Kahalagahan ng pagsasalita na ipaaabot sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nagsasalita, naging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao. Nakakapanghikayat ng saloobin ng nakikinig na ipapahayag sa publiko ang pananaw at katuwirang may kabuluhan sa kapakanang panlipunan. Mga pangangailangan sa mabisang pagsasalita: kaalaman, kasanayan, at tiwala sa sarili. Mga kasangkapan sa pagsasalita: tinig, kilos, tindig, at bigkas. Profile ng epektibong speaker. Siya ay objektibo, magiling magsalita at kawili-wiling pakinggan, palabasa at palaisip. May interes sa paksang kanyang tinatalakay, may sense of humor, gumagamit ng mga angkop na salita. Sapat at angkop ang lakas ng kanyang tinig, gumagamit ng mga angkop na kumpas at kilos. Maingat sa paggawa ng konklusyon, paratang at kilos. Angkop ang kasuotan sa okasyon. Iniiwasan ang labis na mapalabok na pananalita. Alam kung kailan tatapusin ang pagsasalita. Mga uri ng pagsasalita. Ayon kina Bernales et al. 2001, mayroong 4 na pangkalahatang uri ng pagsasalita. Pagbasa ng isang itinakdang papel. Pinakamahirap sa lahat ng uri ng pagsasalita sapagkat maaaring makapagdulot ng pagkabagot sa nakikinig. Sa pagsasalita, mahalaga ang eye contact. Memoryadong pagsasalita. Nagagawang magsalita ng speaker sa pamamagitan ng pagmemorya ng kanyang sasabihin. Impromptu. Tinatawag sa Ingles na spur of the moment, kung saan ang speaker ay may pagkakataong makapagsalita nang wala ni anumang kahandaan. Extemporaneous.
uri ng pagsasalita na may kahandaan. Binibigyan ng speaker ng panahon para makapaghanda sa sasabihin. Ang halimbawa ay reporter. Salamat po sa pakikinig! Okay, class, pagkatapos nating mapakinggan ang unang video, alamin natin ang mga naitala nyo tungkol sa makrong kasanayan sa pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Batay sa video, ito ay ang mensahe, ito yung paglalahad ng layunin or maisakatuparan ng tagapagsalita. Ito yung kanyang paglalahad ng kaisipan, damdamin, pananaw o pangatwiran. Ang halimbawa dito ay ang mga sales lady, mga guro at mga politiko, o kaya naman ang pari at mga pastor. Sa pagsasalita, maaaring meron tayong maging problema yung pagkakaroon natin ng stage fright o yung tinatawag nating xenophobia. Ito yung takot na mapahiya sa harapan ng publiko dahil sa maling grammar, sa kasuotan o kaya naman ay hindi kahanda sa iyong speaking engagement. Ang pagsasalita ay ang pag-uusap ng dalawa o mahigit pang tao. Meron tayong 4 na uri ng pagsasalita. Ito ay ang pagbasa ng itinakdang papel o yung magpe-present ka ng thesis. Ito yung memoryadong pagsasalita o maaaring yung talumpati ay minemorya mo, sinaulo mo. Halimbawa, ikaw ay isang politiko, sinaulo mo yung talumpati mo o kaya naman ikaw ay valedictorian, maaari mong sauluhin ang iyong talumpati. Meron tayong impromptu o spur of the moment. Ito yung walang paghahanda o bigla ang talumpati. Meron tayong extemporaneous. Ito yung sinasabi natin na meron kang kaunting paghahanda batay sa paksa o bibigyan ka ng ilang minuto para paghandaan ang iyong paksa para sa talumpati. Dapat sa pagsasalita ay meron tayong kaalaman, meron tayong kasanayan at meron tayong tiwala sa sarili. Okay, para naman sa ikalawang video, ayan, medyo mahaba-haba ito. Itala din natin yung ating mahalagang impormasyon na maaaring mapakinggan at mapanood dito.
Okay, yung unang video na lamang ang ating papanoorin kasi medyo mahaba ito. Okay, batay sa ikalawang video, binigay ang halimbawa o binigyan ng definisyon or kahulugan ng pagsasalita bilang makrong kasanayan. Batay sa video, ang pagsasalita ay isang daan upang buong layang maipahayag ng isang tao ang kanyang damdamin, kaisipan, ang kanyang kuro-kuro, ang kanyang opinyon, ang kanyang paniniwala o pananaw. Sa pagsasalita ay maaari nating maiparating sa ating kausap ang ating mga kuro-kuro, ang ating idea, ang ating mga kaisipan. Gayon din ang pagsasalita ay instrumento ng pagkakaunawaan. At sa pagsasalita, ito ay maaring makapanghikayat at makapangumbinsi sa mga nakikinig o sa mga nagbabasa, sa mga tagapakinig. At sa pagsasalita ay maaari tayong madaling makakuha ng respeto o paggalang. Kapag mahusay ka kasing speaker o tagapagsalita, maaari mong makuha kaagad ang respeto o paggalang ng mga tagapakinig. Ayan class, marami tayong mga panimulang kaalaman, mga kabatiran tungkol sa pagsasalita. Ngayon naman italakayin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pagsasalita. Ang pagsasalita, ito ay ang daan upang buong layang maipahayag ng tao ang kanyang karapatan, niloloob, damdamin at opinyon. Sa pagsasalita, ito ay isa sa mga makrong kasanayan na may layuning ipahayag ang kaisipan, paniniwala at saloobin. Kaya para sa ating pagtalakay, halos katulad din ito ng nasa video, na kapag ang pagsasalita ay ginamit mo sa isang maayos na usapan bilang makrong kasanayan, ay maaari kang makapagpahayag, maaari kang makapagparating ng iyong saloobin, damdamin, opinyon, pananaw, at maaari mong maipahayag ang iyong karapatan bilang isang tao, yung tinatawag nating human rights. Sino-sino nga ba yung mga pinuno na mahusay sa pagsasalita? Okay, ang ating pagtuon or pag-focus ay ang mga naging pangulo ng Estados Unidos o ng Amerika. Unahin na natin si Abraham Lincoln. Siya ay dating pangulo ng Estados Unidos. Siya ay naging tanyag at nag-iwan ng hindi na mabuburang bahagi sa kasaysayan, hindi lamang sa Amerika kundi maging sa buong mundo. Ayan, dahil sa pagsasalita, si Abraham Lincoln ay nakilala at nag-iwan siya ng tatak, nag-iwan siya ng di malilimutang pahayag ng mga nakapakinig sa kanya. Hindi mataas ang pinag-aralan ni Abraham Lincoln sapagkat wala siyang formal na edukasyon at siya'y mahirap na mamamayan lamang. Ang tagumpay ni Lincoln ay may uugnay sa kanyang determinasyon na linangin at onlarin ang kanyang kakayahang magsalita sa harap ng publiko. Kahit na wala siyang naging formal na edukasyon at hindi mataas ang kanyang edukasyon, ay naging tanyag si Abraham Lincoln dahil sa kanyang determinasyon. Okay, para matuto siya ng pagtatalumpati, maaring siya ay nakikinig sa usapan ng mga matatanda. At syempre, talagang inensayo niya yung kanyang kakayahang magsalita sa harap ng publiko, inensayo niya yung kanyang pagtatalumpati. Dahil sa kakulangan ng speech schools, matamang inobserbahan at pinakinggan ni Lincoln ang paraan ng pagsasalita ng ibang tao kahit nung bata pa lamang siya. Hanggang sa kasalukuyan, ipinapalagay ang kanyang Gettysburg Address at ang ikalawang inaugural speech ay ilan sa natatanging pinakamahusay na talumpati sa buong kasaysayan ng daigdig. Dahil nung nagsalita o nagbigay siya ng kanyang inaugural speech sa Gettysburg Address, nagkaroon ng standing ovation ang lahat ng nakikinig sa kanya. At nung napanood yung video o nang nabasa yung talumpati niya, ay maaaring maraming humanga sa kanya. Kasi wala siyang formal na edukasyon, wala siyang tinapos na mataas na pag-aaral, pero dahil sa kanyang determinasyon sa pakikinig sa mga tao sa paligid, sa mga matatanda, ayan, natuto siya ng pagtatalumpati. Sunod ay si Franklin Delano Roosevelt. Nanatili siya sa White House ng 4 na sunod-sunod na termino mula 1923
hanggang 1945. Nilinan niya ang kanyang kakayahan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng matamang atensyon sa mga malalayong simulain ng pagsasalita. Halos lahat ng kanyang talumpati sa radyo ay praktisado ng lubusan. Maging ang kanyang mga kalaban sa politika ay umaming ang kanyang sunod-sunod na tagumpay ay nakaugat sa kanyang impluwensya sa kanyang tagapakinig. At dahil nga siya ay mahusay na mananalumpati sa radyo, masabing maraming mga humanga sa kanya at nahikayat na siya'y iboto dahil sa kanyang husay sa larangan ng pagtatalumpati o pagsasalita. Sunod ay si John F. Kennedy. Isa sa mga susi ng kanyang tagumpay ang husay na ipinakita niya sa serye ng mga debating ipinalabas ng mga programang pan-telebisyon. Dahil sa kanyang effective na pagsasalita, tinalo niya si Nixon sa nasabing halalan. At maaaring si John F. Kennedy ay napakahusay nito sa pagdedebate o pakipagtalo. Ito ay sinasagawa niya yung kanyang pakipagtalo o debate sa mga programang pan-telebisyon. Kaya siya nakilala at kaya yun yung naging dahilan kung bakit niya natalo sa halalan ng pagkapangulo si President Nixon. Sunod ay si Demosthenes or si Demosthenes. Siya ay tanyag na isang dakilang orador. Pautal magsalita ngunit tinuruan niya ang kanyang sarili magsalita ng tuloy-tuloy at tuwid sa pamamagitan ng pagtatalumpati sa harap ng hampas ng alon sa dalampasigan. Madalas na nagsusubo siya ng maliliit na bato upang maituwid lamang ang kanyang pananalita. Ang isang taong effective na magsalita sa harap ng pangkat ng mga tao ay higit na madaling nakakakuha ng respeto ng ibang tao. Katulad na napanood natin sa video, kapag mahusay ka sa larangan ng pagsasalita, madali mong makukuha yung atensyon, yung respeto o paggalang ng ibang tao. At dahil meron siyang kaunting diferensya sa pagsasalita or speech defects, maaari ang ginamit siya ditong paraan para maituwid nito yung pagsusubo niya ng maliliit na bato habang nagsasalita. At kahit pautal siya, sinusubukan pa rin niyang magsalita sa harap ng alon sa dalampasigan. At habang sinusubo niya yung bato, ayun, naging matuwid na yung kanyang pananalita. Ano-ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasalita? Una, yung kaalaman sa paksa. Upang maging epektibo sa pagsasalita, kinakailangan alam na nagsasalita ang kanyang saloobin. Siyempre, bago ka sumabak sa iyong speaking engagement o bilang isang tagapanayam o tagapagsalita, kailangan alam mo na talaga yung paksa, yung sasabihin. Ikalawa, yung kasanayang kailangan sa mabisang pagsasalita. Ito ay makakamtan kung may malawak na talasalitaan at kaalaman sa paksa. Dapat bago tayo pumunta sa ating speaking engagement, dapat meron na tayong malawak na talasalitaan or tayo ay nakapagbasa na, nakapaghanap na tayo ng mga synonym o yung mga magkakatulad na salita o yung magkakatulad na meaning. At dapat may mga baon ka ng mga malalalim na salita, ayan, bilang pagbibigay ng napakahusay na pag-iisip, ayan, para mapag-isip mo yung mga mambabasa mo. Kailangan mong gumamit ng mga malalalim na salita para gumana yung kanilang isip, maging mahusay rin silang tagapagsalita. Ikatlo, yung tiwala sa sarili, na ipamamalas ang kasanayan sa pagsasalita kapag batid ang wastong pagbigkas at paggamit sa tamang salita, na ihahanay ng maayos na malinaw at pagbigkas at paggamit sa tamang salita. Siyempre, bago ka talaga pumunta dun sa iyong speaking engagement, be sure lamang na meron kang baon na tiwala sa sarili o self-confidence. Kasi kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, paano mo mahihikayat ang mga tagapakinig na paniwalaan ka kung mismo sarili mo hindi ka natitiwala? Ngunit paano nga ba maging isang mahusay na tagapagsalita? Yan ay malaking katanungan. Sa pamamagitan ng mabisang paggamit ng kanyang mga kasangkapan sa pagsasalita, bilang isang tagapagsalita lalo sa harap ng madla, mahalagang linangin nito ang tinig. Ang galaw ay pagkilos ng bahagi ng katawan upang lalong maging malinaw ang mensaheng nais iparating. Kailangan magkaroon tayo ng mahusay
or meron tayong malinaw na tinig para doon. Sunod ay ang tinig, galaw, kilos, kumpas. Ito yung mga kasangkapang pananalita na dapat natin na taglayin. Kapag nagsasalita ang maayos sa tindig o posture, ay nagpapamalas ng tiwala sa sarili. May kakayahan, paggalang at pagiging interesado sa usap. Tindig, ito yung kumpas ng kamay, ay nakatutulong din lalong maging kanais-nais at nakahihikayat ang pagsasalita. Meron kang magandang timbre ng boses o tinig, meron kang maayos na galaw o kilos, meron kang kumpas na ginagamit, yan, magiging epektibo ka ng tagapagsalita kapag yung tatlong ito o yung apat na ito ay naging perpekto ka. Bakit nga ba nagkakaroon tayo ng takot sa pagsasalita sa harap ng madla? Walang dapat katakutan kundi ang takot mismo. Ito ay batay sa kay dating Pangulo ng Amerika na si Franklin Delano Roosevelt. Una, ang pinakamabuting paraan ng paglaban sa takot kung gayon ay ang pagharap at hindi ang pagtalikod dito. Ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla ay tinatawag na xenophobia o stage fright. Ito yung takot na mapagtawanan bunga ng maling grammar, maling bigkas, or masagwang tindig o posture. Kaya kung ikaw ay magiging tagapagsalita, be sure lamang na kaya mong labanan yung takot. Yung pressure ay maging positibo para maging handa ka mismo sa araw ng iyong pagsasalita o sa araw ng iyong panayan. Pwede naman nating labanan ang xenophobia o stage fright. Ano yung mga dapat nating gawin? Okay, manifestasyon ng stage fright. Panginginig ng kamay, pangatog ng tuhod, kawalan ng ganang kumain, pananakit ng tiyan, di pagkatulog, pananakit ng ulo, pagkautal, pagkalimot ng sasabihin, paninigas ng pagkakatayo, kawalan ng panuunan ng paningin, biglang pagbilis ng pulso, mataas sa presyon ng dugo. Ito ay alin lamang or ilan lamang sa manifestasyon ng stage fright o xenophobia. Maaring hindi naman lahat ay maaring meron ka nito o maaring iilan lamang ay meron ka nito na masabing ikaw ay may stage fright or xenophobia. Iba't ibang dahilan ng stage fright. Ano-ano yung mga dahilan? Una, takot sa malaki at di pamilyar na madlang tagapakinig. Halimbawa ay ikaw ay magiging guest speaker sa SM MOA. Ayan, napakaraming tao doon. Kaya natatakot ka kasi nga napakaraming tao. Takot ka mapahiya. Maaring sa maling bigkas, sa maling grammar, o kaya sa hindi magandang posture at tindig. Di kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. Halimbawa, naging guest speaker ka na tapos medyo nabuli ka, binuka, ng mga taga-pakinig o ng audience, ayan, maaring yan ang dahilan ba't ka natatakot magsalita or sa pagsasalita sa harap ng publiko. Damdaming kakulangan o insecurity bunga ng anyong pisikal tulad ng katabaan, kapayatan, di kaaya-ayang mukha o kulay, di magandang posture. Maaaring yung insecurity mo dahil nga hindi ka ganun kagwapuhan, hindi ka ganun kagandahan, payat o mataba ka, o kaya naman ay hindi maganda yung tindig mo. Ayan, kaya ka nagkakaroon ng stage fright o xenophobia. Kakulangan o kawalan ng kahandaan. Tulad ng sinabi ko kanina, bago ka sumabak sa isang labanan, dapat may dala ka. May dala kang panlaban, may dala kang mga armas, Pero kung ito'y iugnay natin sa pagsasalita, dapat nakapagsaliksik ka na at inaral mo na yung pagbigkas mo, yung pagbasa mo ng mga salita dun sa talumpati mo para maging pamilyar ka sa mga salita at hindi ka mautal. Sunod ay ang kakulangan o kawalan ng pamilyaridad sa lugar o okasyon. Halimbawa, bukas na ang iyong speaking engagement or ikaw ay magiging tagapanayam doon sa lugar na iyon, maging pamilyar ka dapat sa lugar na iyon. Puntahan mo na ng mas maaga o ahead of time. Ngunit kailangan ng bawat tagapagsalita ang tensyon. Ito kasi ang magtitrigger sa katawan na lumilika ng adrenaline upang magtulak ng isang individual na mag-perform ng higit na mabuti. Nagagawa ng isang matalinong tagapagsalita na maging positibong atensyon or tension at hindi negatibo. Ngunit kung labis ang takot, hindi na ito magiging produktibo sa makatuwid, kailangan itong kontrolin.
Tama naman yun na kailangan natin kontrolin ang ating takot. Kasi maaaring mapre-pressure tayo, maaaring magkaroon tayo ng tension, yun yung magdudulot ng adrenaline rush para lalo pa tayong maging handa sa pagpe-perform ng ating pagsasalita or pagtatalumpati. Ayan. At syempre, kung nakakaramdam ka ng tension o pressure, ipagpalagay natin na sa una lamang yan, sa unang bahagi lamang yung kaba, pero kapag ka nasanay ka na, ayan, hindi ka nakakabahan, hindi ka na pagpapawisan ng balagkit. Narito yung mga mungkahi kung paano natin maayos ang stage fright. Una, magkaroon ng positibong attitude. Isiping kayang-kaya mong magsalita sa harap ng madla. Isiping di ka nag-iisa. Magtiwala sa iyong sarili. Isiping meron kang mahalagang idea na ibabahagi sa madla. Tanggapin mo ang iyong sarili, iyong tagumpay at kabiguan, ang iyong mga kalakasan at kahinaan, ang iyong mga kagandahan at kapintasan. Magkaroon ng marubdob na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita. Harapin ang takot, huwag mong takasan. Tulad ng sinabi kanina, sa una lang yung kabe. Dapat maging positibo ang ating isipan na kaya tayo nandoon ay magbabahagi tayo ng kaalaman sa mga tagapakinig o audience. Dapat isipin mo na ikaw ay naroroon dahil ikaw yung resource speaker. Kung meron ka mang mga kagandahan or kapintasan, ipagsawalang bahala muna ito. Isipin mong ikaw yung pinaka mahalaga na tao dun sa lugar na iyon kasi ikaw yung speaker, ikaw yung magbibigay ng mensahe o ikaw yung magbibigay ng inspirasyon na mensahe sa kanila. Mag-practice ka na mag-practice. Magsimula sa pagharap sa maliliit na pangkat hanggang sa pagharap sa malalaking madla o crowd. Isiping ang tagapakinig ay pala kaibigan at hindi mapanghusga. Magbihis ng naayon sa okasyon. Mag-imbak ng maraming kaalaman. Dumating ng maaga upang maging pamilyar sa lugar at mga tagapakinig. Magdasal, humingi ka ng lakas ng loob at dunong sa pong may kapal. Siyempre, pinakauna dito yung pagdarasal. Para magbigyan tayo ng guidance or patnubay ng Panginoon, magdasal tayo at ito ay aayon natin sa kanyang nais. Siyempre, yung pagtatagumpay na ito ay alay natin sa Panginoon kasi siya yung nagbigay ng ating katalinuhan para maisagawa natin or mailahad natin sa mga tagapakinig o audience ang ating kaalamang ibabahagi sa kanila. At syempre dapat magbihis tayo ayon sa okasyon. Kung ang mga tagapakinig ay mga magsasaka, pwede na dyan yung t-shirt o polo shirt o kaya ay maong pants. Huwag naman tayong magsuot ng tuxedo o kaya ng barong. At isipin natin na pala kaibigan yung mga tagapakinig at hindi sila mapanghusga. Yan, magbaon tayo ng maraming kaalaman sa pamamagitan nyo ng pananaliksik. Mahalaga ang pagsasalita dahil may paparating sa kausap ang idea at emosyong nasa loob ng isang nagsasalita. Instrumento ito sa pagkakaunawaan ng bawat tao na kapag kumbinsi sa mga saloobin ng tagapakinig na ipahayag sa madlang opinyon at katwirang may kahalagahan tungo sa kaunlaran ng sanlibutan. Mahalaga talaga yung pagsasalita kasi naibabahagi mo, naipaparating mo yung iyong damdamin, yung kaisipan, yung emosyon, yung pananaw. At na maari mo mahikayat ang mga tagapakinig kung naging mahusay kang tagapagsalita. Ano-ano nga ba ang profile ng epektibong speaker? Una, dapat ikaw ay responsable, magiliw at kawili-wiling pakinggan, malawak ang kaalaman, palabasa, palaisip, mayaman ang koleksyon ng idea, may interes sa paksang tinatalakay, objektibo at may sense of humor. Ito yung mga dapat na katangian na meron ka para maging epektibo kang speaker o tagapagsalita. Ano-ano nga ba ang ginagamit natin angkop na salita? Gumagamit ng mga angkop na salita, nire-respeto ang pagkakaiba ng tagapakinig. Sapat at angkop ang lakas ng tinig, malinaw at wasto ang pagbigkas ng salita, gumagamit ng angkop na kumpas at kilos, hindi ininsulto o sinasaktan ng damdamin,
ng tagapakinig, maingat sa paggawa ng konklusyon, paratang at batikos. Dapat sa pagsasalita, meron din tayong mga dapat na iset na mga panuntunan. No? Siyempre, para ikaw ay irespeto, siyempre, irespeto mo rin yung pagkakaiba-iba ng tagapakinig. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na kung sino yung kandidato na gusto mong iboto sa eleksyon kasi ang bawat isa ay merong individual na pagkakaiba kung sino yung gusto nila na maging presidente ng bansa. Irespeto natin yung kanilang mga paniniwala, yung pananaw. At syempre, kung halimbawa ay ikaw ay tagapagsalita at napakarami mong tagapakinig, gumamit ka ng mikropono o mic, nang sa ganon ay marinig ng lahat ang iyong marinig ng lahat ang iyong sasabihin, ang iyong ilalahad or ibabahaging impormasyon. Maaari ka rin gumamit ng kumpas, pero dapat hindi ito madalas. Maaring paggamit mo ng kumpas ay bigyan mo ng pansin o meron kang nais bigyang diin sa tagapagsalita or meron kang nais bigyang diin doon sa iyong mensahe, sa iyong ibabahagi. At syempre, hindi ka dapat mang-insulto ng tagapakinig. Lalong-lalo na hindi mo dapat sila maliitin habang ikay nagsasalita. Ayan, maging maingat din tayo sa paggawa ng ating konklusyon. May panuuna ng paningin sa tagapakinig, angkop ang kasuotan sa okasyon, pinaniniwalaan at isinasabuhay ang sinasabi, walang nakadistract na mannerism, mainam ang tindig o posture, maayos at lohikal ang presentasyon mula sa simula, gitna hanggang wakas, iniiwasan ang mapalabok na pananalita. Kung tayo ay tagapagsalita or tayo yung guest speaker, dapat hindi tayo paulit-ulit or hindi tayo mapalabok na yung pagsasalita natin. Ipakita rin natin yung magandang tindig o posture natin. At syempre, kung ikaw ay tagapagsalita, hindi ka lang titingin sa gitna. Pwede kang tumingin sa kaliwa pa kanan. Ayan, para hindi ka mapahiya sa iyong kasuotan, alamin mo kung sino yung mga audience mo. Kung pangkaraniwang tao lang sila, ay dapat pangkaraniwan din yung kasuotan mo. Pero kung ang mga audience mo ay mga professional, magsuot tayo ng, halimbawa ay ng tuxedo, o kaya naman ay magsuot tayo ng barong, depende sa okasyon, o kaya naman semi-formal, mag-long sleeve ka. Ayan. Iwasan din natin yung magsalita ng yung mannerism, halimbawa, okay. Yan, iwasan natin yung mannerism na yun kasi makaka-distract yun sa mga tagapakinig. Binibigyang diin ang mahalagang konsepto o kaisipan. Alam kung kailan tatapusin ang pagsasalita, iniiwasan ng pagyayabang, mayaman ng bokabularyo o vocabulary, taglay ang mga angkop at inaasahang gawi, personalidad at karakter. Ibig sabihin lamang kung ikaw ay isang tagapagsalita or tagapanayam, guest speaker, kailangan ay bigyan mo ng diin o konsepto yung kaisipan mo. Ayan, dapat alam mo kung kailan sisimulan at kung kailan tatapusin ang pagsasalita mo. Iwasan din natin yung pagyayabang sa mga tagapakinig. Para magkaroon tayo ng mayamang bokabularyo, magbasa ng mga diksyonaryo o kaya ng mga thesaurus para alam natin yung mga synonyms or yung mga salita na magkakapareho ng kahulugan. At syempre, iset natin yung ating yung personalidad at karakter. Ano-ano nga ba yung kasangkapan sa mabisang pagsasalita? Meron tayong kumpas, tinig at tindig. Ang kumpas ay ang paghahatid sa mga nakikinig sa isipan at damdamin sa pamamagitan ng galaw ng bahagi ng katawan. Siyempre yung kumpas ay meron kang binibigyang diin o ine-emphasize yung sinasabi batay sa iyong talumpati. Ang tinig naman ay may katangian na mapag-iba-iba tulad ng diin, tulin, taas at baba. Dapat hindi tayo monoton sa pagsasalita. Kung may mga bahagi na kailangan natin lakasan ng boses natin, lakasan natin ito. Kung may bahagi naman na kailangan ay patanong, ayan, dapat patanong yung iyong tinig. At gayon din naman, hindi tayo dapat monoton, tulad na nasabi ko kanina, dapat ay may pagtaas at may pagbaba rin ng ating pagsasalita, yung ating tinatawag na tinig. Ayan. Kasi kung ito ay monotone, maaring mabagot ang mga tagapakinig. Ayan.
Ikatlo yung tindig. Ipatong ang bigat ng katawan sa isang paa para maging handa na gumalaw ng paurong o pasulong. Sa tindig kasi hindi ka pwedeng sa isang lugar lamang. Pwedeng, kung ikaw ay guest speaker o tagapagsalita, pwede kang umikot or pwede kang pumunta sa may gilid, sa gitna, sa kaliwa at sa kanan. Depende yun, ha? Kasi hindi pwedeng tayo ay nasa isang lugar lamang. Galaw. Karagdagan na yung galaw, kung inaanyayahan kang magsalita sa pag-akyat sa entablado, lumakad ng masigla at may layunin, kumpas na kinaugalian, kumpas na mapaglarawan. Sa galaw naman, tulad ng sinabi ko kanina, hindi tayo pwedeng nasa isang lugar lamang. Pwede tayong nasa kanan, kaliwa, nasa unahan o nasa likuran. Dapat ay maging masigla tayo sa ating paglalakad, kasi baka mamaya ay gutom ito, mabagal kumilos. Pwede kang gumamit ng kumpas. Yung kumpas na yan ay magbibigay ng diin sa iyong sinasabi, yung kumpas na mapaglarawan. Sunod sa ikalima, yung maayos na ekspresyon ng muka. Kailangan kaaya-ayang ekspresyon ng muka. Hindi ka nakasimangot, may paggalang at kawili-wiling tingnan o pagmasdan sa mga manonood. Ayan, kailangan yung ekspresyon ng mukha mo ay batay rin sa nilalaman ng talumpati mo. Kapag ikaw ay, halimbawa, parang mukha kang galit, meron kang gustong ipahayag, merong nais bigyang diin, ikaw ay malungkot kapag nakakalungkot naman talaga yung binabahagi mong karanasan, o kung ikaw naman ay masaya, dapat makita talaga sa ekspresyon ng mukha na masaya ka. And dapat ay makita talaga yung maayos na ekspresyon ng mukha o facial expression. Mga kailangan sa isang mabisang pagsasalita. Una, ethos, tumutukoy sa personalidad at kredibilidad ng taong nagsasalita. Ito yung karakter ng tagapagsalita. Ikalawa ay ang pathos, paraan sa pagsusuri ng mga nakikinig. Bago magsalita ang speaker, ito yung paglalahad ng damdamin o emosyon. Ikatlo yung logos. Tumutukoy sa punto na ang argumento, natural na tindig, maganda at kawili-wiling tinig, matatag at madamdamin, paggamit ng mga ebidensya o patunay. Sa ethos, ito kasi yung tumutukoy sa karakter o kredibilidad ng tagapagsalita. Papaniwalaan ka ng mga tagapakinig kapag nakita nila na yung karakter mo ay talagang napakatatag, yung karakter mo talaga, yung kredibilidad mo, yung karangalan mo bilang tagapagsalita, meron kang naabot, meron kang mga achievements or napatanyag ka dahil sa mabuti mong ginawa. Sa pathos naman, ito'y tumutukoy sa damdamin o emosyon. Dapat maipakita mo sa tinig mo, maaaring makita mo sa pagsasalita mo, sa boses mo, na ikaw ba ay masaya, ikaw ba ay malungkot, o naipapahayag mo yung damdamin o emosyon mo. Sa logos naman, ito yung paggamit ng mga ebidensya o patunay o pruweba para paniwalaan tayo. Siyempre, kailangan tayong magbigay ng matibay na ebidensya. At para sa inyong individual na gawain, ayan, una, sumulat ng isang refleksyon batay sa sumusunod. A. Kahulugan ng pagsasalita. B. Mga pinuno na mahusay sa pagsasalita. C. Kahalagahan ng pagsasalita. D. Paraan upang maging mahusay sa pagsasalita. E. Manifestasyon ng stage fright. F. Iba't ibang dahilan ng stage fright. G. Mungkahi kung paano maayos ang stage fright. At H. Kasangkapan sa mabisang pagsasalita. Sa pagsulat nyo ng refleksyon, hindi nyo kailangang kopyahin ang PowerPoint na ito. Ayan, gumamit tayo ng ating sariling pananalita, mag-paraphrase tayo, ayan, para sa ating mga natutuhan sa araw na ito. Ayan, pagbibigay ng refleksyon batay sa mga natutunan or natutuhan sa paksang ang pagsasalita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika. Paalam. We'll be right back.